Ang emergency room ay puno ng ingay at kaguluhan. May mga doktor at nurse na nagmamadali sa iba't ibang pasyente. Mga makinang patuloy na tumutunog sa iba't ibang sulok at mga pamilya sa labas na nag-aabang ng balita tungkol sa kanilang mahal sa buhay. Mabilis sa kumilos si Karen. Maingat niyang iniayos ang IV line ng isang pasyente. Tumunog ang cellphone niya, ngunit hindi niya ito pinansin. Mas maraming pa siyang kailangan tapusin at hindi niya na dapat atupagin kung sino man yun. Bilang isang nurse, ayaw niyang nasasayang ang oras niya. Time is gold, ika nga. Nurse Karen, may bagong pasyente sa reception. Tawag ni isang kasama niyang nurse. Hindi man lang siya lumingon mula sa ginagawa. Anong kaso? Tanong ni Karen na patuloy pa rin sa kanyang trabaho. Matandang babae, mukhang hinang-hina at matagal nang hindi daw kumakain. Sabi ng mga staff, baka ilang araw na siyang pag-alagala sa lansangan. Halata ring wala siyang kasama at parang wala siyang alam kung nasaan siya. Mabilis siya napabuntong hininga. May sugat ba? Ano mas senyales ng trauma? Atake sa puso o malubhang impeksyon? Wala naman pero huwag na nating dagdagan ang problema natin. Putol ni Karen. Ang dami nating inaatupag. Unahin natin ang mga pasyente kailangang gamutin agad. Kung wala siyang malalang kondisyon, maghintay na lang siya sa waiting area. Pero nurse, ano? Uulitin ko pa bang sinabi ko, ha? Kailangan ko bang i-English para mas lalo mo maintindihan? Ang nurse na nagsabi ng balita ay nagdalawang isip, ngunit walang nagawa. Hindi siya makakapalag, lalo na at senior nurse na si Karen at ginagalang nila. Ayaw niya namang magkaproblema siya dito. Ilang oras na nakalipas ay napasandal si Karen sa lamesa at hindi niya maiwasang hindi mapatingin sa matandang babae mula sa gilid ng kanyang mata. Doon sa isang sulok, nakaupo ang matandang babae sa wheelchair na marahil ay mula sa ospital. Dito muna siguro siya pinaghintay habang wala pang available na kama para sa kanya. Kuskusin ang suot nitong damit, halatang hindi na ito nalalabhan ng matagal. Maputla ang kanyang mukha, namumula ang mata. At tila hindi na nito kayang ituwid ang likod. Nanginginig ang kanyang kamay habang mahigpit na hawak ang lumang panyo. Pinilig ni Karen ang kanyang ulo, parang iniwasan ang makita ng mga mata na matanda. Marami pang pasyente ang mas nangangailangan ng atensyon. Ayaw niya mag-aksaya ng oras sa isang taong walang kasiguraduhang mababayaran ng ospital. Kung kaya pa niya maghintay, maghintay siya. Madiing sagot ni Karen bago siyang muling bumalik sa trabaho. Walang pakialam sa kalagayan ng matanda. Makalipas ang ilang oras, patuloy si Karen sa kanyang mga gawain. Ngunit habang tinatapos niya ang mga papeles, napansin niyang hindi pa rin tinatanggap ang matanda sa loob ng emergency room. Nakaupo pa rin ito sa wheelchair, nakatungo at halos hindi na gumagalaw. Wala ni isang nurse sa lumapit, lahat ay tila abala na sa ibang trabaho. Dahan-dahan na sinulyap ang matandang babae mula sa gilid ng kanyang mata. Ang matanda ay mukhang nahihirapan. Sinubukan niyang hindi magpakita ng malasakit, ngunit ang imahe ng matandang babae ay patuloy na nag-iiwan ng pagkabagabag sa kanyang isipan. Habang abala ang lahat sa trabaho, patuloy ang matinding guilt na unti-unting bumangon sa kanyang dibdib. Hindi ba at siya ang may responsibilidad dito? Hanggang sa isang matandang doktor ang lumapit kay Karen. Si Dr. Ramos, isang senior doctor na kilala ang lahat na may malasakit sa may pasyente at kilala sa pagtulong sa mga nangangailangan ng lunas, kahit libre pa. Nurse Karen, kanina ko pa gustong itanong, sabi ng doktor habang tinitignan ng isang dokumento sa kamay. Ano ba talaga ang kalagayan ng matandang babaeng ito? Wala bang nag-aasikaso sa kanya? Napatingin si Karen sa doktor at hindi siya makatingin ng diretsyo. Sa pagkakaalam niya, wala pa naman lubhang senyales, ngunit nahulog ang kanyang mga mata sa dokumento. Hindi na siya makatanggi. Hindi lang siya ang may pananagutan, kinakain na siya na konsensya niya. Wala pa po, Doc. Naghihintay lang po siya sa waiting area. Ang sagot niya.
Naggit-ngit ang mga labi ng doktor. Saan ang mga report mo sa pasyente na iyon? Tanong ng doktor habang seryosong nakatingin sa kanya. Hindi ko siya kayang asikasuhin. Hindi pa po siya malubha. Sagot ni Karen. Nurse Karen. Ang boses ng doktor ay malalim at puno ng pagkabigla. Pilipinong nurse ka, diba? Hindi ba't ang pangunahing layunin natin na hindi lang paggamot, kundi ang malasakit sa ating mga pasyente? Dalhin mo ang pasyente sa kanyang kama. Huwag mong gawing dahilan ng pagkakaroon ng mga alituntunin para hindi magbigay ng nararapat na serbisyo. Hihintayin mo muna ba siyang maging malubha bago ka umaksyon? Ang mga salita ito ay tumagos kay Karen na parang tinaga ang kanyang konsensya. Hindi siya makatingin. Patawad po. Sagot niya, ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Tahimik na tinignan ni Karen ang doktor at alam niyang hindi ito matutuwa sa kanyang sagot. Gusto niyang tapusin na lang ang kanilang pag-uusap at magpatuloy sa kanyang trabaho. Actually, wag na ikaw. Ako na lang ang mag-aasikaso sa kanya. Bilang isang doktor, I'm so disappointed to work with a nurse like you. Sabi pa ng doktor habang umiiling. Nakita niya si Dr. Ramos sa tumungo sa matandang babae. Mula sa kanyang kinatatayuan, natanaw niyang lumapit ang doktor sa lola at marahang hinawakan ang pulso nito. Pagkatapos ng insidenteng yun, hindi matanggal ni Karen ang bigat ng kanyang konsensya. Hindi siya nakatulog at sa bawat minutong lumilipas, ang guilt ay patuloy na bumibigat sa kanyang dibdib. Nagpunta siya sa ospital ng maaga, ngunit sa tuwing titignan ang mga pasyente, ang mga mata ng matandang babaeng tinanggihan niya ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Hindi niya kayang tanggalin ang takot na baka naging dahilan siya ng sakit o pagkamatay ng isang tao. Kaya naman isang araw, napagpasyahan niyang tignan na lang ang record sa matandang babae. Ayaw niya naman kasi magtanong sa mga doktor or nurse dahil nagigilty pa rin talaga siya at nahihiya sa ginawa niya. Inisa-isa niya ang mga records at napansin ang larawan ng isang matandang babae. Ito yung matandang yun, sigurado siya. Ang mukha nito ay matanda na, may mga wrinkles at sa larawan ay sobrang putla nito pero medyo malinis na kumpara sa noong nakita niya naghihintay ito. Mabilis ang tinignan ang mga detalye, ngunit habang binabasa ang pangalan, parang tinaga ang kanyang puso. Hindi siya makapaniwala. Ang pangalan ng matandang babae ay Maria Alvarado. May malalim na koneksyon ang pangalan na yun sa kanya. Hindi na napigilan ni Karen ang mga luha na pumihit mula sa kanyang mga mata. Maria Alvarado. Hindi siya pwede magkamali. Ang pangalan na ito ay ang pangalan ng kanyang ina na matagal na niyang hindi nakikita. Matapos ang mga taon ng paghihiwalay, tila ba ang tadhana ay gumawa ng pagkakataon para magkita sila. Naalala ni Karen ang mga araw noong bata pa siya. Ang kanyang ina ay hindi niya nakasama na matagal. Ang kanyang mga magulang ay naghiwalay nang siya ay bata pa lamang at ang kanyang ina ay nagdesisyong lumayo upang maghanap ng mas magandang trabaho para may maipangtustos sa kanya. Iniwan din siya sa kanyang ama kalaunan. Nawalan din siya ng koneksyon sa ina. Naisip na lang noon ni Karen na talagang walang pakialam sa kanya ang kanyang mga magulang at tuluyan na siyang iniwan at kinalimutan. Dahil sa sakit na iyon, hindi rin niya alam kung paano magsimula magpatawad. Ngunit habang binabasa ang dokumento, nagdesisyon siya na kailangan niya maghanap ng sagot. Nagdesisyon siyang puntahan ang kwarto kung saan naroroon ang kanyang ina. Ang sakit sa kanyang puso ay parang umaabot na sa kanyang mga kalamnan. Isang bahagi sa kanya ang nagsasabing magpatuloy lang, humingi ng tawad at magpatawad. Ngunit may isang bahagi din sa kanya ang nag-aalangan. Nasa harap na siya ng pinto ng kwarto nang huminto siya saglit. Kung tutuusin, nagdalawang isip siya kung tama bang kanyang gagawin. Matapos ang mga taon ng pagkakahiwalay, magpapakita siya sa isang ina na hindi na niya matandaan.
Na makapasok siya sa kwarto, nakita niya nakahiga ang isang matandang babae sa isang kama na may mga wires na nakakabit sa kanyang katawan. Ang mukha ng matandang babae ay halos hindi na makilala. Hindi niya inakalam nandito na ang inang matagal niyang hindi nakasama. Sobrang iba na kasi ng itsura nito sa pagkakaalala niya. Maria, ang tawag ni Karen. Ang boses niya ay mahina, ngunit puno ng emosyon. Napatingin ang matandang babae. Ang mga mata nito ay nagsimulang mag-cruise sa mga mata ni Karen. Tumingin ang matandang babae kay Karen na para may pagkabigla. Anak? Sabi ng matanda, ngunit ang boses nito ay mahina at halos hindi marinig. Hindi na kayang pigilan ni Karen ang mga luha. Mabilis ang tinungo ang kama ng kanyang ina. Umupo sa gilid nito at dahan-dahang hinawakan ng kamay na matanda. Parang lahat ng galit niya ay naglaho. Ma, ikaw ba yan? Patawad kung iniwan kita. Hindi ko po kayo inintindi. Nagkamali po ako. Hindi ko po dapat kayo tinanggihan noon. Ako nga, hindi ko inakalang ikaw yan. Wala ka nang dapat ipaliwanag, anak. Ang sagot ng ina. Wala nang mas mahalaga ngayon kundi ang makita kang lumapit sa akin. Mabilis na lumuhod si Karen sa harap ng kanyang ina at ang kanyang mga luha ay tuloy-tuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Pero ma, bakit? Bakit ka nagkaganito? Akala ko iniwan mo ko dahil maganda na ang buhay mo at ayaw mo ko maging pabigat sa'yo. Ang matandang babae ay tumingin kay Karen at binigyan siya ng malumanay ng ngiti. Patawad anak. Kailanman ay hindi naging maayos si mama nung nagkahiwalay tayo. Noong umuwi ako sa atin ay wala ka na. Ang sabi ay kasama mo ang iyong ama pero walang may alam ko na saan ka. Hinanap kita anak. Hinanap kita. Sinama niya ako pero iniwan rin ako sa huli. Ako lang ang natira mag-isa ma. Humagulhol si Karen. Ginawa ko ang lahat. Pero naging malupit sa akin ang tadhana. Dahil lubha nang naghirap ako at nagkasakit. Akala ko hindi na kita makikita anak ko. Patawarin mo ang mama. Si Karen ay hindi nakapagsalita. Lahat ng sakit at lahat ng pagkakamali ay tila unti-unting nawala sa isip niya. Ang oras sa ito ay nagsilbing pagpapatawad at pagbabago. Ang bawat salitang sinabi ng kanyang ina ay nagbigay sagot at kapayapaan sa kanya. Hindi niya na kailangang itago ang sakit sa kanyang puso. Ang tanging bagay na kailangan niyang gawin ay tanggapin at magpatawad. Ma, magkapatawaran na tayo. Patawad dahil namuwi akong galit, pero may rason ka naman pala, sabi ni Karen. At pasensya na kung hindi ako naging mabuting nurse sa inyo. Pangako, hindi na mauulit, lalo na sa magiging ibang pasyente ko. Nginitian siya ng ina. Ang mahalaga ay natututo ka sa pagkakamali anak. Iyon ang importante. Sa sandaling yon, naramdaman ni Karen na ang kanyang ina ay hindi na dapat magdusa pa. Hindi na niya alam kung gaano katagal pa ang buhay ng kanyang ina. Kaya naman susulitin niya na ang pagkakataong makasama ito. Napagtanto ni Karen na hindi pala kailangan maghintay pa ng matagal na panahon para humingi ng tawad at magpatawad. Hindi na dapat palampasin ang mga pagkakataon na maaari pang magbago. Kung may pagkakataon man, hindi dapat hayaan ng mga oras na dumaan na hindi mo makakasama ang mga taong mahalaga sa iyo. Matapos ang ilang linggo, patuloy na bumalik si Karen sa ospital upang alagaan ang kanyang ina. Natutunan ni Karen na hindi lahat ng pagkakamali ay hindi kayang itama. Hindi pa huli ang lahat upang maghilom ang mga sugat. Ang pagkakaroon ng pagnanais sa magsimula muli ay isang mahalagang hakbang patungo sa pagpapatawad. Hindi lamang para sa iba kundi lalo na para sa sarili. Ang huling mga salitang binitawan ni Karen sa kanyang ina ay naging gabay sa kanyang buhay.
Salamat, Ma. Salamat sa pagpapatawad. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na maging anak mo. Natutunan ni Karen na ang tunay na pag-ibig ay hindi nagsasawang magpatawad at magbigay ng bagong pagkakataon sa bawat isa. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!